intention or decision about what one is going to do. Ulitin kayo una, a detailed proposal. An intention or decision, kaya po ito po yung intentional. Ano po? Intentional. Ang pagpapatuloy po ay intentional. Ang pagpapatuloy po ay merong detailed proposal. Ang plano ay merong detailed proposal. Hindi po ganun lang. Ano po? Hindi po ganun lang. Kaya when you stop planning, somebody will plan for you. When you stop dreaming, somebody will dream for you. Kaya nangyayari po, tayo ay nagiging laborer, employer, sapagkat kuminsan hindi natin narating yung managerial position, hindi natin narating yung mataas na position. Kasi somewhere we stop for some reasons. Tayo po kuminsan na humihinto. Kaya huwag po tayong hihinto sa buhay na ito. Everything is parallel. No? Lahat po ng bagay parallel yan. Kung magulo po doon sa lugar niyan, yung spirit po bababa po. Pupunta sa iba't mga lugar, magulo rin po. Depende sa territorial spirit. Meron po kasing isang territory na pag pumunta ka doon ay kayo magkakaroon ng makakagat ka ng lamok na ano yung dengue. Meron isang place na pag pumunta ka ron, madadengue ka. That is territorial. Merong isang lugar na marami naman nababalik sa isang lugar na yan. That is territorial. Meron isang lugar na tinutubon sila ng mga bukol. Yung mga tao doon nagkakabukol. That is territorial. Yan, kaya nagkahaganan. Kaya sa mga problemang ito, dapat tayo ay magpatuloy. Amen o ba? Do you have any plan to succeed? Meron ba kayong plano to succeed in life? Many things begin with a plan. If you want to learn, plan to study, prepare ballpen, prepare notebook, prepare everything, sapagkat you have a plan. Meron kang plano sa buhay. Kaya po, yun po isa sa sekreto ng buhay. Ano po? Kaya when you stop planning, ay may problema po tayo sapagkat iba magpaplano sa atin. Tayo ay pagpaplanuhan. Meron pong isang kataga, sabi niya, the word is, inaksidente mo ako. Di ba yung aksidente, accident, hindi siya incident. Meron pong gumamit itong salitang ito, sabi ko paano naging tama yung salitang inaksidente mo ako. Kasi ang aksidente natin, hindi siya dapat intentional. Okay. Success, sabi nga na isang author, is not a luck. It's a game of patience and hard work. Hindi mo natin aasahan na ginawa, madali, mabilis ang success. Kailangan po nito ng patience and homework. Kaya every one of us ay merong homework. Sabi po natin homework. O, sino masipag gumawa ng homework? Ikaw ba, Brother Eli, masipag gumawa ng homework? Amen. Yes. O, kung baka si mami mo masipag gumawa ng homework, kailangan si Eli ang masipag gumawa ng homework. Okay. Who hinders you? For life to continue, ay meron paminsan. For life to continue, ay meron mga hindrances. Sabi ng Biblia, naliman ko ba sa dyan? Okay. Sabi ng Biblia, about the word hinder, ano masabi nito? Sa Galatians 5:7, you did run well, who did hinder you that you should not obey the truth. Kahit sa Biblia po, binabanggit po, merong hindrance. Are you satisfied in your life? Satisfied na ba kayo sa inyong possession, sa inyong beauty? And really, satisfied ka naman sa ganda mo? Hindi pa. Wala pa? Okay. Kasi kung we are not satisfied sa ating possession, sa ating itsura, we will do something. Meron tayong assignment.
Maliwanag ko ba rin? Amen? Amen. Kaya accept an assignment. Tumanggap ka ng assignment. Tumanggap ka ng trabaho. Sapagkat sa pagtatrabaho ng mastery. Amen. Kasi hindi po pinapaboran ng Panginoon ng pagiging tamad. Actually, hindi po. Kaya po tayo ay masipag. Amen? Sipagin niyo po mag-amen. Yung akin, hindi ka amen, wala dito. Nagpaalam po. Dahil nagkakahinga na nagkasakita at nilagnan yata yung ating kaibigan. Kaya Brother Robert, pakilakas mo yung amen mo, ha? Yes. Okay. Okay, and pasabi dito. 1 Thessalonians 2:18. Wherefore we would have to come unto you, even I, Paul, once and again, but Satan hindered us. Merong hindrance na po for us to continue. Kaya laban lang po tayo. Laban lang po. Kung nahihirapan po yung anak, yung ama po ay inilaban po siya. Parang sabi niya, kung hindi lang po ako hindi born again, may paglalagyan. Ganun po yung spirit behind. Salamat na lang at na born again. Sabi niya po natin, salamat na born again ako. Salamat na born again. Oo, kasi siguro kung hindi na born again si Barry marami kong kabari dito. Baka hindi lang baboy ramong binaril eh. Kaya salamat po na born again tayong lahat. Okay. First, isama natin si Lord sa ating plano. Pakisama si Lord. Pakiusap lang. Pakisama si Lord. Kasi hindi ganun po si Charlie Kirk. Hindi, wala siyang paki. Wala siyang paki actually. Yes. Basta tinayuan po niya the truths of the words of God. The truths about life. Kaya dire-diretso po siya na meron siyang gusto itutuwid po niya. Nakikipag-debate siya, nakikipagpalitan ng argumento, nakikipagpaliksahan ng intelligence. Ganun po siya. Hindi po siya tawag doon? Apologetic. Mostly. Maraming pagkatato, hindi po siya apologetic. Itutuwid ka niya. Kaya, minsan nahirap din po ang pagiging radical. That is radical. Kasi hindi natin alam ang buhay ng tao, maisip ng tao. Pero minsan po ay sometimes we need to be radical para meron tayong may mangyari po sa atin. Amen ba? Amen. Kaya lang po ilagay natin sa tama, sa timing. Kailangan nasa timing po tayo. We will discuss different kinds. Tingnan po natin muna yung preparation. Ituturo ko sa inyo, before we go to the words of God, tingnan po natin itong mahalagang ito. We have different kinds and types of anointing na diniscuss kahapon. Amen. Okay, makinig po kayo. Kung meron kayong ballpen, i-jot down nyo po at gamitin po sa hindi nyo aking kopya. With types of anointing. Prophetic anointing. Kasi I want you to experience this. Kailangan hindi po kami lang, hindi po ilan lang, kundi tayo lahat na magkaroon ng ganitong kapangyarihan galing sa Panginoon. Yung itinilaga po tayo, isa yun, you feel what others hide. You know before you are told. Prophetic anointing. Okay. You feel what others hide. Hindi po ba, minsan nag-depress po tayo at sabi niya, kinuwento mo ba yung buhay ko? Bakit ang sinasabi ni Pastor ay yung buhay ko? Yan po yung that is prophetic. Kahit na hindi alam sa isang lugar, wala akong nakausap, wala akong info, zero info, pero doon sa during the delivery ay sinabi ng pastor na pinag-guest na namin, sabi niya, Brad, sister, wala akong sinasabi kay Bishop Rosa, wala akong sinasabi. Kaya wala kami pinag-usapan about you. Kasi natin po
Yun po bang buhay niya nahilig doon sa sermon. Yun po, ang tawag po doon ay merong prophetic anointing. Yung iba po, very sharp. Talaga very sharp. Pero dito, ganito ang sakit. Pero dito, ganito ang problema. Pero dito, ganun ang sitwasyon. That is prophetic. Okay, pag sumasablay, false prophet po yun. Kaya mahirap hindi basta bibitaw ka ng salita and then nothing happen. Kailangan nagkakatotoo para hindi ka maging false prophet. Number 2 is healing anointing. Your words, your hands, our presence break emotional, spiritual pain. Yung salita lang, yung kamay lang, at yung presence ay nagiging dahilan. Nagkakaroon ng emotional breakthrough at nakakalaya po sa spiritual pain. Ang tawag po doon is healing anointing. Healing of the wounded heart. Ito po ang tawag doon. Kaya meron pong pagkakataon, kahit hindi namin sinasadyang mag-minister, gumagaling yung tao. Umaalis yung evil spirit. Kasi your mere presence, madikit ka lang doon sa tao, kadang iba na ang pakiramdam po niya. At this is very supernatural. Yun ho bang, halimbawa na, minsan na kayo nakita, pero andun kagad yung lapit ng loob. Meron kagad na nagpo-connect. Meron kagad na nagpo-connect. Ang ibig sabihin doon, meron po na nahihil. Yung mga pain niya sa puso, yung mga hearts niya nawawala. Sa iba, mahirap yun. Sa iba, madali. At kung madali sa iba, ang ibig sabihin, meron siyang healing anointing. Kaya yung fellowship, yung pong counseling, hindi po yun simple. Kaya kung minsan, when you want to talk to an anointed man, hindi ba ipakainin sa restaurant? Dali mo sa coffee shop, kasi merong gagawin ang Diyos doon. Amen mo ba? Kasi yung anointed, bihirang makakita tayo ng anointed man. You will invest, kasi yung time, makonsume. Invest mo, mag-invest ka ng time, mag-invest ka ng few pesos para lang maka-fellowship. Sapagkat merong healing na nangyayari. Amen mo ba? Before we reach this situation, I have to die sa aking mga ambisyon, sa aking gusto, sa aking standard. Sino sa inyo ang malinis magburong ng plato? Sino sa inyo malinis maglinis ng toilet? We have different level. Kasi sa iba pwede na. Sa akin hindi pwede. Pinag-pwede lang natin sapagkat magiging dahilan na paghihiwalay. Naiintindihan nyo ba? Amen. Kaya we must be very sensitive sa ganun. Hindi pwede pwede sa akin, pwede sa inyo, or vice versa. Kaya taasan po natin yung ating taste. I'm not talking of very expensive na gamit, very expensive na building. I'm talking of cleanliness. Kaya po we sacrifice. Kaya napilitan na tulungan tayo ng mga supporters natin. Kailangan kulungin natin itong building na ito sapagkat nakapasok ang pusa, umiihin ang pusa. Dumulog yung pusa, kaya amoy pusa. Hindi naman amoy pusa ito tabi doon. Ang nag-amoy pusa, yung mga kortina, iniihan po ng pusa. Kaya I have to sacrifice. And somebody sacrifice para mabuo yung ating mga pintuan. Amen. Salamat sa Panginoon. Palakpakan namin si Jesus Christ. Hallelujah. Sunod ay teaching anointing. You make the giftings simple. Revelation flows through you. Revelation flows through you. Yung mahirap na bagay, naging madali. Yung mahirap unawain, naging madali. Alam niyo bang at my age, ako ay matagal na nagsulat, matagal na nagtuturo
almost, kasi trabaho na accountant po ginawa ko, sapat ko pasweldo. Akala ko gagraduate na ako. But when I start na talagang gumawa ng lectures, ilang pages na nauubos ko sa isang sermon. Ganito kalaban po, ganito kalaban. I have to do this para ipakain. Hindi ko basta nagsasalita ako dito. I have studied this. I spend my quality time para magbigay sa palagay ko ay kalooban ng ating Panginoon. Kaya, ang tawag ko doon ay teaching anointing. Kaya lang po ang problema, kung minsan, baka wala sa teacher, baka nasa receiver, baka nasa student. Kaya sipagan niyo po, you have an assignment to do, you have your homework. Okay? To continue and to succeed, you must do your homework. Meron tayong homework. Kailangan po tayong gumawa. Para sa buhay na ito, kaysa mag-istanbul tayo, kaysa tumigil tayo, do something kapag ang buhay hindi dapat humihinto. And number 5 is creative anointing. Sabihin nga po natin, creative anointing. Your arts, your voice, your style, activities, truth in others. Truth in others. Ikaw ay nag-communicate through your gifts. Sabi ko nga kay Edrelyn, huwag ka titigil ka sa sayaw. Yun yung talent na bigay sa inyo ng Panginoon. Anything na meron kayo, anything that you are talented sa isang area, i-contribute po nyo. Huwag po nyo ipagdamot. Kapag natawag po doon is creative anointing. Yung pagtutog, pagkanta, pagsayaw, and everything pagtuturo, that is a creative anointing. Kayo ba ay creative? Sino creative dito? Amen. Sino creative? Amen. Hindi po natatapos ang buhay sa eskwelahan. Ang pag-aaral po sa buhay ay walang katapusan hanggang sa dumating si Jesus Christ. And also is deliverance anointing. Mahalaga po ito para naintindihan po ninyo. What is that? Chains break when you pray or speak. People feel lighter after that. Kaya kung hindi kabigatan, kayo ay meron po sakit, o kaya din makarating kayo sa bahay-sambahan, gawin po natin yon. Gawin po natin yan sapagkat in deliverance from sickness, even deliverance from sin. Halimbawa na mayroong addiction. Halimbawa na hindi nyo may iwasan. Coming to the church ay kung mayroong deliverance ang church ay uuwi kayong malaya. Naalala ko tuloy si Lito de Rosario. Sinama po namin sila sa Benguet. As far as, ano lugar yan? Sa higit pa sa Atok Benguet. Nung umakyat po kami ron, that is Mangkayan. Bugyas. Siya po ay may head. Kami ay nasa isang kotse maliit. Tulong po na yung kotse. And then nakarating kami sa isang lugar, isang church sa Benguet, sa Mangkayan. Siya po ay chain smoker. Siya po ay mayroong ganong nakahiligan. Alam niyo, nakita po niya na isang medical doctor ay pinagaling ng Panginoon sa sakit sa puso during our ministry. Siya, pagbaba namin from that Mangkayan, siya po ay hindi na nag-yosi. Na-deliverance po siya sa nicotine. Amen. Yan po ay kasama nung si Ron, ay maliit pa si Ron, tsaka yung anak niyang babae. Ay yun, kasama namin sa bago kami nakarating sa lugar na yun, ilang tuloy yung ating dinaanan. Sobrang layo po nung lugar na yun. And then, na-deliverance po yung doktor at saka si Brother Lito. At ngayon po ay nasa Canada po siya. Amen. And also the justice anointing. You are called to fight for the overlooked. Heaven roars when you speak. Justice anointing. Okay.
Kayo ba ay naagrabyado? Let the Holy Spirit, minsan kasi ang tao nag-a-attorney, nakakatawa po yung mga nasa Facebook nag-attorney si Bato de la Rosa, marami nag-a-attorney, may sino mo may nag-attorney, marami nag-a-attorney kung kani-kanino doon sa Senate hearing. Hindi po dapat yun, maselan po yun Kasi, pag pinag-aralan niyo po yung uri ng kanilang hearing, parang walang tatanggap ng kasalanan halos lahat hindi nagsasabi ng 100%. Brother Robert, nakakasalit ka ba? Hindi lahat ay nagbibigay ng 100% ng katotohanan na alam niya. Pero at least merong 80% siguro iba. Pero they drop names Maselan po talaga. Ganun siya yun. Alam niyo, isa sa napakataas na posisyon, siya yung gumawa ng tama. They drop names. Pero yung truths, hindi maibigay 100%. Kaya hindi mo alam kung sino yung magiging state witness. Kaya kumakanta na lang po ako ng mag-exercise yung umaga kesa makinig sa Senate. Kasi parang nasasabi sa akin yung problema sa Senado Hindi mo alam kung sino talaga. Hanggang sa ngayon walang nakukulong. Hanggang sa ngayon walang naituturo siya ang gumawa. Hindi ko alam kung saan matatapos. May problema si Magalong. Ilan si Magalong? Umalis na po si Magalong doon sa binuong ICI ba? That's ICI? Dahil matatalino pa naman tayo mga yan. And also, justice anointing. May anointing kaya sa Senado? Kasi dapat mataas yung anointing kung talaga amin ang totoo sa UIC, alam ko lahat, matitirang amen. At tumaamin lahat ng kasalanan. Amen ba? Amen. Kaya we need higher anointing. Kailangan mataas yung anointing natin para madaling ma-resolve ang problema. Kasi pagka taguan po, pagka moro-moro, hindi church yan Hindi yung iglesia. Sabi ni Nepo kanina, buti pa yung mga unbeliever, hindi nahihirapan. Ito, ang dami kong trabaho. Yun yan siguro sa... Umiyakan ba kayo kanina? Nating Pastor Nepo? Kasi, siyempre, yung kaawihan dyan, yung mga pressures, yung mga nangyayaring, siyempre may standards siya, gusto niya, hindi natutupad. Pero pagka nakita niya yung mga supporters niya, mapalapakan yung kanyang team, masaya po siya. Talaga akong gano'n, sabi ko, huwag mo na intindihin. Hindi ka naman iniintindi nun Amen ba? Kaya pag meron kang, maganda ito, ang tawag dito? Justice anointing. You're at peace. Sabi ng Panginoon, vengeance is mine. Siya ang gaganti. Kaya lang kung isa matagal, ang pagganti ng Panginoon matagal. Kaya, better for us, tayo naman ay nakakabasa ng Biblia, nakakati ng worship service, totohanin na po natin. Kasi salvation lost means ito minsan pag tumalikod tayo. Kasi I don't want to give you assurance of salvation. And then matter po kayo na nasa pagkakatuloy na gumagawa ng kasalanan at tinalikuran si Kristo. Totoo naman, hindi ako naniniwala sa nawawalang salvation sa mga totoo. Pero pag ikaw ay nahandong sa kasalanan, ayaw mo umalis sa kasalanan, ay check your salvation. Sabi ni Morris Cerullo, check your salvation. Okay, doon na tayo natapos sa justice anointing. The last is you feel cold. The word is C-A-L-L-E-D. You feel cold. Ano man ang pressures, ano man ang problema, parang natutulog ang Diyos, always
pakiramdaman mo na ikaw ay tinawag ng Panginoon. And then, quote verses na talagang ikaw ay nasa Panginoon. Lumaban ka. You must feel you are called by God. Damin niyo po yun. Walang exempted sa buhay na ito. Sabi ko nga kay Edrelin isang linggo, Edrelin, may problema ka. Ano sabi mo sa akin? Sabi ko, okay lang. The word is okay lang. Lahat po tayo ay meron dalahin. Pero tandaan po ninyo na tayo ay tinawag ng ating Panginoon. Ang sabi nga ni, sino nakakatanda mga bata na present kagabi, kahapon? Ano sabi ni Billy Graham? When wealth is lost, nothing is lost. Parang baligtad sa mundo, no? When health is lost, something is lost. Ano ba yung susunod? Ha? Naalala niya? When character is lost, everything lost. Baligtad sa mundo. Wala lang ang karakter. Wala sa ilang pakialam sa karakter. Ang health, pag may sakit na lang, saka tatawag kay Lord. Ang kayamanan, yun po ang hinahabol ng marami. Totoo naman po, kailangan natin ng pera. Walang taong hindi kailangan ng pera. Yun yung current needs, kaya lang currency. Current needs. Kaya, ang ibig po sabihin ni Ginoong Billy Graham is napakahalaga po ng character. Sobrang halaga. Kaya please, ma-refine nawa ang ating mga pag-uugali. Sapagkat ito talagang hapon ng ating Panginoon sa atin. Turuan tayong magmahal. Turuan tayong magpatawad. Turuan tayong maging totoo. Yung tatlong bagay pong yun, yun ang dapat tayo mag-settle po tayo sa tatlong bagay na yun. Amen o ba? Sabihin mo sa sarili mo, I love myself. Sabihin mo sa akin, pwede na sabihan, I love you with the love of the Lord. I love you with the love of the Lord. May emosyon na wala. Okay, modern religion, sabi ni A.W. Tozer, isang magaling na author. Modern religion focuses upon filling churches with people. Gusto nila na maraming tao. Pero sabi niya, the true gospel emphasizes filling people with God. Ang dapat mapuno sa atin, punuin tayo ng mga bagay ng Diyos. Amen. Amen. Sabi nga, ikaw at ang Diyos ay enough. Ang Diyos at ikaw ay, ano tawag doon? God is enough. Di ba? Okay. And also, this is truth at tayo po ay pupunta sa aming preparation. May kailan po gagawin ko. Pupunta ka agad tayo sa conclusion. The Bible is not a rule book. It's a love letter. It's the story of God's heart for His people. Ano tingnan sa Bible? Maraming bawal. Gawa lang ng tao. Kaya hindi binabasa ito ng marami. Mahirap maintindihan. At kailangan graduate ka muna sa isang mapakataas na school para ikaw ay pakinggan. At kailangan ikaw ay mayroong magandang sasakyan para ikaw ay pakinggan. Pero alam niyo ba ang sabi dito? Ang Bible is not a rule book. Hindi po yun eh. It's a love letter. Sabihin po natin, love letter. It is the story of God's heart for His people. Love letter. Ngayon, hindi nyo binabasa po yung, pag hindi nyo binabasa ang Bible, wala kayong love letter. Ang misis ko nga, nakokor niya sa akin. Kasi ang mga kanta ko sa kanya, dahil sa'yo, ikaw ang Miss Universe ng buhay ko. Sana gusto inintay ko sa kanyang kantahan ako na yung Dream Boy. Mr. Hindi ako kinaganda ng Mr. Dream Boy. Mr. Dream Boy, Mr. Dream Boy. Kasi ako yung labing po kasi ko.
nagbubuklat kami ni Ellie ng itasinayos ko namin lahat ng tambak doon. Kaya nagkapera kami ni Ellie 300 piso sa magbabakal. Nagpuputi. Kasi nga namin ang nabulok na yung mga pyesa ng motor ko doon. Nakita ni Ellie yung picture ng daddy niya. Pogi ba? Kamukha ko mo. Napogi kasi pinakita daw niya sa mami niya. Natawa daw ang mami niya. Pogi ka. Ako naman nakita ko yung marami naming albums doon. Nung si Nepo ay kabataan pa, 22, 23. Naka one piece, sexy. Mukhang mabango. Kaya kasi nga, gusto ko itago, ilagay ko sa kwadro, yung magagandang pictures. Kasi labing po ako. Labing ba kaya? Kapag mahal ba kaya? Ito naman yan. Opo. Kaya when you miss the Bible, you miss a love letter. Naintindihan niyo ba? Yes. Kasi yung aspiration at yung gusto ko ng tao, sabi damay na tayo rin eh. Gusto natin magkamal eh. Aalisin ng Diyos yung batiding pagmamahal mo sa salapi. Aalis ng Diyos yung minimiti mo na ikaw ay sumikat at makilala. Ang gusto mo lang ay mabuhay ka na meron takot sa Diyos. Nabubuhay ka para sa ibang tao. Para makatulong ka sa lahat ng ages, sa kabataan, sa kadalaga, sa kabinataan, sa matatanda, sa pinakamatanda. Yun na lang ang buhay mo. Yung makasurvive ka, lalo na yung panahon na wala kang inaasahan, wala kang sweldo, walang enough salary. Talagang you have to luluhod ka, iiyak ka sa Panginoon. Naman-damayan ng mga seaman, di ba sister, no? Pag wala pang masyadong dumaraan. Di ba lola, si lola marami ang nakasiman. Di ba lola, pag wala pang dumarating na allotment, mahirap pa madali. Mahirap. Kasi ang asawa niya, seaman din. Kaya sabi niya sa tatana ko, huwag hindi ka magpapadala. Ang tama ba yung pangusap na yung desk? Huwag hindi. At huwag na hindi pa. Sabihin, kailangan na. Kaya please, read your Bible, it is your, kung hindi ka mahal ni Pastor, mahal ka naman ni Lord. Kung hindi ka mahal ng asawa mo, mahal ka naman ni Lord. Amen. Definitely, ang tunay na nagmamahal sa iyo ang Panginoon. Yes. Brother Celo, mahal ka ba ni Tess? Hindi na. Ama, tumango naman. That is a love letter. Kaya habang binabasa mo, yun mo, lahat ng iyong kasalanan, pinatawad ka ng Diyos, yung lang asawa mo hindi nagkapatawad sa iyo. Jesus Christ died for you and me. Amen. At nag-iwan siya ng book na full of wisdom. Ang Biblia po ay punong-puno ng karunungan. Yung bakit hindi pa dumadating si Lord? Ako, I preach when I am 26 years old yata. 26, 27 years old. I preach. Nasa pulpito na po ako. Amen. At nakita na rin po kung dumating si Lord. Ayaw ko abutan yung mga kapatid ko, mahal ko sa buhay, mapunta sa impyerno. Kaya at that early age, na born na rin ako, tinanggap ko si Lord, naglilingkod ako sa Panginoon. Hanggang ngayon, hindi ko dumarating si Lord. Pero hindi ko sinisisi si Lord. Kasi iba yung panahon ni Lord eh. Gano'ng katagal? 1982. Ngayon, 2025, 10, one MS accountant. Ilang taon na yon? 43. Hindi pa rin dumarating si Lord. Kasi ang isang araw kay Lord, 1,000 taon sa tao. Kaya mahirap dumating si Lord na hindi pa born again yung mga kakilala niyo. Merong literal hell at merong literal heaven. Yung hell para kay Satan, yung heaven para sa mga anak ng Diyos. Palakpakan natin si Jesus. Amen. Amen. Okay, enough for that.
The greatest need in your life is not more stuff, more time, or more money. Our deepest need is to know God better by John Piper. Matinding author po ito. Again, pinatotohanan niya na ang kailangan natin ay ang Panginoon more than wealth, more than time, more than stuff. When you say stuff, when you say things, ano na po ang Rolls Royce? Pero sabi niya, higit na kailangan natin ang Panginoon kaysa jet plane and helicopter. Kailangan natin ang Panginoon. Okay, I will go to conclusion. Napakaraming dapat basahin. Lesson number 1, hindi ko na-discuss yung body. Kasi I want to may nang excuse sa inyo kasi ang dami ko sanang preparation. Pero pipili sila siguro ko ng ilan para tayo may pag-usapan. Sabihin nga po natin, isasama ko si Lord sa aking plano. Totohanin po natin. Okay, laktaw ng napakarami. Pupunta tayo sa napakahalagang tinuturo ng ating Panginoon. James 1:25. But whoso looketh unto the perfect law of liberty and continueth therein, he being not a forgetful hearer, but doer of the work, this man shall be blessed in his deed. Pakibasa sa Tagalog, okay? James 1:25. James 1 verse 25. Ngunit ang nagsisiyasat ng sakdal na kautusan, ang kautusan ng kalayaan at nananatiling gayon na hindi tagapakinig na lumilimot, kundi tagatupad na gumagawa, ay pagpapalain ang taong ito sa kanyang ginagawa. Okay, hindi merong blessing na pangako ang Panginoon. Ano yung assignment? Looking into the perfect law of liberty. Looking on the words of God. Looking upon the laws of God. Ang law ay hindi nagliligtas. Ang law ay ginawa para malaman kung ano ang kasalanan. Ngayon, following the law ay napakahalaga, tama po yun. Pero hindi po siya enough para magligtas. Bakit? Sapagkat nasunod mo ang siyam, ang isa ay hindi, nagkasala ka dahil doon sa nagbigay ng patutos. Kaya hindi perfect ang law. Hindi perfect ang para sa salvation, ha? Kaya lang kasi ang law ay talaga perfect para sa ating, para ma-inform tayo what is sin. Perfect siya. Pero hindi siya perfect for us to be saved. Maliwanag po yun. Kaya it is all by grace. Kaya we must worship Jesus. Sabi nga po natin, I will worship Jesus. You are here to worship the Lord. Ito ang pinta sa atin ng mga Romano. Puro naman kayo Bible study. Hindi naman kayo sumasambay. Kasi since the beginning of time, lalo na yung mga sinasabing protestante at sinundan ng kung ano-ano, di ba, ang sabi natin, meron tayong Bible study. Very limited po ang Bible study sa ating nakagisnan. Noong araw, they are not allowed to open the Bible. Hindi sila allowed, lalo na yung malaking iglesia niyan sa Bukawi. Si Tyndale na sinalin ang salita ng Diyos sa Ingles, sinunog, pinatay sa sunog. Para lang kasi hindi dapat maintindihan ng pangkaraniwang tao ang salita ng Panginoon. Sila lang ang authority. Ang authority kasi ay ano yan dinidesire yan. Ang authority kasi kayamanan ng iba yan. Di ba pag ikaw ay nasa authority katulad ng Senate, sa Senate, no? Kung sino yung, di ba si Escudero, ang naging Senate President, di ba brother Robert? Pinalitan siya ni Tito Soto. Ngayon, si Tito ngayon ang Senate President na sila ngayon ang nagtatanong sa mga inaakusahan, sa mga witness. Kapangyarihan po kasi, that is power. Kaya merong power grabbing.
Kaya merong people's power, merong martial law for what? Para mag-grab ang power. Kasi pag may power sa mundo, may pera. Kasi kaya nga napakahalaga po na maintindihan po natin ang bagay na ito. Ang mahalagang bagay po, sabi ng salita ng Panginoon, for you to continue, tayo po ay merong kapangyarihan. Sabi ng isang talata, dapat tayo ay maging matapang. Amen ho ba? Kailangan tayo ay maging matapang sa buhay na ito. Amen. Pag ikaw kasi naduwag, hindi ka magpapatuloy. Kaya kailangan po natin magpatuloy. My topic is about to continue. Because life continues. The clock is continuously ticking. Hindi natin mabibigil ang orasan. Kaya kung ang orasan hindi mabibigil, ang time hindi mabibigil, ang araw hindi mabibigil, dapat hindi rin tayo mabibigil ng sino at anumang bagay sa pagsunod sa Panginoon. All truths are parallel. Kaya sumasablay yung iba. Hindi ko alam kung totoo may problema si Boss Toyo. Hindi ko alam kung totoo na may problema si yung governor dati na ng lugar sa Bigan. Sabi nila. Kasi pag when we stop seeking the power of God, the truth of God, magkakaroon tayo ng problema. Pag hindi natin tinutuo at hinanap ang buhay na Diyos. Parang wala. Life goes on. Kita natin, hindi sumasamba. Sabi nga ng Mexico, buti pa sila, walang problema, hindi napapagod. Kasi wala silang preparation for worship, wala silang preparation for a church. Kasi yung lang pamilya mo, kahit naaapat kayo, problema malaki. Lalo na yung different families. Nasabi ko, kung hindi mo kaya, resign. Hindi mo parents na. Pero, hindi po ganun. We must continue. No? We must continue to search for an answer. Hanapin po natin ang mga bagay na pagpapaunlad sa atin sapagkat may pangako ang Panginoon, you will succeed. Ewan ko na lang kung kayo ay satisfied na sa buhay po ninyo. Maaaring hindi natin sasabihin, wala tayong confession about that, pero deep inside our heart, meron tayong gustong marating at mangyari. And with God, if we will continue sa Diyos, yung success ay meron different levels. Kaya don't stop. If you have your dream, don't stop. Huwag kayo hihinto. God will produce. God will do everything for you to receive yung mga bagay na ninanais sa inyong buhay. Amen ho ba? Sa aming pagbibiruan at gusto ko rin, bigyan mo naman si Sir ng pambili ng relo. Wala naman sa isip ni Sister Doreen na nahihingi kami ni Sir ng pambili ng relo. Noong si Sir din ay mag-birthday dito, di ba mag-birthday, 60 na? 60 yan? Yes. Hindi namin alam na tutulungan siya ng kanyang kapatid. Less than 25,000. That's a miracle. Amen. Hindi natin kayang isipin at pangunahan ng Panginoon. Yes. Amen ba? Amen. Sino kaya susunod? Nag-birthday si Hugo. Napusog tayo. Yes. Pero meron na ako meron mag-birthday. Ha? Umami na po kayo, sino ba mag-birthday? Hindi naman po kami hihingi eh. Mambabati lang po kami na happy birthday. Same party dito magdadaling October. October? Okay. October merong may birthday. Sa November marami, di ba? Ikaw, sino ba? Kiana, sino ba? Yes. Marami. Yung ating kumpare, kaya na birthday ng kumpare natin. September po. Katatapos na. Tapos na, no? Yes.
Ngayon, birthday nun kapatid ko, hindi ko essay. Birthday niyo si Sister Mai. Birthday Saka ni si Sister Valerie Mai. bukas. Oo, binati natin si Mai sa cellphone, si Valerie bukas. Valerie, happy birthday! Dumating niya si Valerie. Di ba? Yay! Valerie. Nasa Happy CR. birthday. Okay, hindi na po ako makabasa masyado, kaya kinoconclude ko na po ito. Sayang yung masarap na ulam natin. Okay, Colossians 1:23. Hindi nabasa mo na pinabasa ko. Being not a forgetful hearer, but doer. Okay, isang medyo matalim na salita. Kahit kabisado nyo ang Genesis chapter 1 hanggang Revelation chapter 22 ba yan? Yes. At hindi nyo ginagawa, walang kwenta. Amen. Ulitin ko po, hindi naman napakadali pong ng Bible ngayon. Sa cellphone meron. Pero ang aklat nga dyan about the Holy Spirit, hindi ko alam kung siya pamimigay. Ang dami, isang taon. About the Holy Spirit yan, test na namin. Kahit na ganyan kadali na magkaroon tayo ng banal na kasulatan, eh, hanggat hindi natin ito sinusunod, wala din pong saysay. Gusto ko lang magkaintindihan po tayo. Kasi sayang po, promises of God, napakaraming pangako ang Panginoon. Mamimiss natin ang pangako ng Panginoon. Kung alam lang po natin at hindi natin sinusunod. Okay, Colossians 1:23, if you continue in the faith, grounded and settled and be not moved away from the hope of the gospel which you have heard and which was preached to every creature which is under heaven, whereof I, Paul, am made a minister. Kailangan tayo po ay grounded and settled. Kaya sabi dito, if you continue, pakibasa sa Tagalog yan. Colossians 1 verse 23, kung tunay na kayo'y mamamalagi sa pananampalataya, na nababaon at matitibay, at di makilos sa pag-asa sa Ebanghelyo na inyong narinig, na ipinangaral sa lahat ng mga nilalang sa silong ng langit, na dito akong si Pablo ay ginawang ministro. Okay. Hello. Grounded and settled. And the hope for the gospel. And the hope for the gospel. Ang pag-asa po natin ng mabuting balita. Which was preached to every creature. Okay. Nagtatangi ba ang Panginoon? Hindi. The last sign, na darating na ang Panginoon, ang lahat ay nakapakinig ng salita ng Diyos. That is the last sign. Kaya sabi nung humula, darating sa 2026, sa September, hindi lahat naman nakakapakinig. Hindi. Yung iba ayaw makinig. Hindi talaga nakakaintindi. That's the last sign. Kaya po, please understand this. Every creature. Kasi God is a God of justice. Actually, hindi siya papayag na hindi mo matinig. And then pagdating doon sa hukuman, makikita mo na what you have done sa anak ng Diyos. Kung anong ginawa mo kay Jesus Christ. Kaya, ganun po ang Panginoon. Every creature. Ang ating pupuntahan ay the whole world. Kaya na hindi po mumurahan, hindi po pitsugin. Big deal po. When you are in God, you are in a big deal. Kaya po hindi lang po iniintindi na iba eh. Akala niya, pag nasa Panginoon ka, ganoon, ang religion optional, lumaki tayo sa bahay-sambahan, makinig ka't hindi, magbigay ka't hindi, umatin ka't hindi. We are victims of this habitual evil habits. Ang sabi ng Panginoon, di ba? Hanapin mo ang Panginoon. Sambahin mo siya. Manalangin ka palagi. Pero yan, violated lahat mo yan.
Violated lahat yan ng mga tao may Kristo raw. Kaya, accept yourself, ibukod niyo yung sarili niyo, huwag po tayong maging biktima ng maling sistema ng ilang mananampalataya. Okay. Punta na po tayo sa lesson number 1. Ito po yung conclusion. Ano lesson? Success or victory is a game of patience and homework. It is a game of patience and homework. Meron tribulation. May kapighatian. Ito yung unang lesson. At handang po ninyo, hindi flowery. Hindi totoo walang problema. Merong problema. Pero mas magaan kaysa problema ng sanlibutan. There are so many testimonies na pwede natin testify sa ganitong sitwasyon. Yung mga taong gusto ng ginhawa, ayaw kay Jesus, ay merong paglalagyan. May pinaglalagyan. Parang seemingly kalmado, tahimik, walang nangyayari, pero in an instant, merong sickness, merong disease, merong death, merong troubles, merong war. Yeah, I have to state this. Gusto ko sabihin sa inyo, hindi basta nagkaroon ng problema. Merong pong access ng pag-submit sa Diyos. Kaya huwag na po natin abutin ang judgment. Gumawa na po tayo ng paraan. Ulitin ko, in every victory, there is patience and homework and tribulation. Prepare yourself for kapighatian. Number 2. Lesson number 2. Continue in God's love. We must be possessed by His love. Kasi kung hindi po tayo possessed ng Diyos, pag-aari ng Panginoon, somebody will possess us. Buti nga sa mga Kristiyanong tunay, hindi walang evil possess. Hindi man tayo nadidibang possess. According to teaching. Kaya ang magandang possession, tayo ay possessed by His love. That is lesson number 1. Number 2, continue in God's love. Nadadama niyo ba ito? Hindi. Kung may problema, nadadama, hindi. Minsan wala. Minsan wala. The way we speak, the choice of our words. Sabi nga, hindi dapat lumabas sa isang tubo ang isang, di ba, mapait at matamis na tubig. Kaya be careful with our words. We must be very careful. Kailangan po hahayag siya ng pag-ibig. Bawat ginagawa natin, sinasabi natin, dapat naghahayag po ng pag-ibig. Lesson number 2. Continue in God's life. And number 3 is, with the help and support of our God, we will continue. Hindi natin kaya. But with the support of God. Okay. Kaya call upon the Lord. Lagi ka manalangin. Sing unto the Lord. Lagi kang umasa sa Panginoon. Huwag sa tao. Huwag sa tao. Huwag sa kabayo. Sabi ng Biblia, huwag kang sa kabayo. Huwag kang umasa sa kabayo. Ano yan? Some ay nagtitiwala sa kabayo. Ano daw? What's the word? Some trust in chariot and horses. Some trust in men. Kaya always be possessed by His love. Last is, instead of severity of God toward you is the goodness of God. The word severity is kabagsikan. Kaysa abutin mo ang kabagsikan ng Diyos. Ang sabi nito, toward you is the goodness of God.
sa halip na severity. Ayaw natin nun? Na maging mabagsik sa atin ng Panginoon. We need the goodness of God. Sino kakanta sa inyo maglilid ng goodness of God? Band, please come forward. Please sing the goodness of God. Sino ang pwede mag-lead? Praise God. Help me. Come on, please stand. Sa lahat ng musicians, Dito pa isa. we have the 4 lessons. Dito kay Ron. Please pray. Habang nakaupo po kayo dyan, please pray for your needs. At habang inaawit po ang goodness of God, magpatuloy po tayo to search our hearts. Nasa ang ating puso, nasa ang ating kaluluwa, nasa atin ang ating espiritu. Thank you, Lord. Please, sumama po kayo sa pag-awitin ito. Ang dami po natin ang kabutihan ng ating Panginoon. Please sing sa ating kanta. Until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness
7:4-16, take heed unto thyself and unto the doctrine. Continue in them, for in doing this, thou shalt both save thyself and them that hear thee. Salvation in-offered ng Panginoon, free. We are here by grace. We are serving by grace. Thank God for His goodness. May I call yung celebrant? Halika nga rito, ano? Halika nga rito. Valerie. Valerie. Anong masasabi mo about the goodness of God? Paano naging mabuti ang Diyos sa iyo, sa iyong pamilya? Salita ka bago tayo manalangin. Siguro po yung araw-araw po na blessings po kahit na hindi po nakakapag-church po yung family ko, is patuloy pa rin po yung love niya po sa amin and yung blessings po niya sa family ko. Yun po. You represent your family saka sa masipag na tagataguyod ng mga kabataan na nagawain. Kaya we will pray for your success. Meron pa bang desire sa taong ito na mangyari sa inyong buhay? Any desire? Siguro po yung makagraduate po ako and siyempre po yung pagpatuloy po na pag-iingat po yung sa mga biyahe po ni Papa. Okay, we pray for your success sa iyong pag-aaral and your health and the success of your whole family. Patuloy nawa ang financial blessing sa inyo, no? Lahi ng mga Salazar. Both parties ay magpalahin ng Panginoon. Let's pray for her. Tumayo po tayong lahat at kaya panalangin ko po kayo. Maraming salamat po, Diyos. We pray sa lahat ng celebrants sa buwan ng September. Si Valerie narito, ang kanyang mami, ang hindi ko eseng. Hindi ko pa alam, Panginoon, ang mga kasabay nilang ipinanganak. Maraming salamat po, O Diyos, nawa ang dalangin po namin ay ano man ang desire pa na nakatago sa buhay ni Sister Valerie, na magkaroon ito ng katuparan, lalo na mga bagay na nasa gitna ng iyong mga nakalooban. Tulungan mo siya, Panginoon, and even maging influencer siya, O Diyos, sa kanyang mga kamahal sa buhay. Amen. Na always present sa pananambahan, nag-o-offer ng talent, nag-o-offer, Panginoon, ng kanyang may tutulong sa iglesia ito, O Diyos. Salamat sa kanyang buhay, sa bahay-buhay ng mami niya. Spare them, Panginoon. At gagamitin mo sila, Panginoon, sa mga huling panahon ito. Not only mag-improve, Panginoon, mag-progress sa kanyang pamilya. Kaya O Diyos, even sa iglesia ang kanilang ginagaluan. Kaya pagtitiwala sa iglesia ito, Panginoon, yung manatili sa buhay mo. And let, Panginoon, lahat ng kanilang mahal sa buhay paggamit ang mga talents na binigay mo sa kanilang Panginoon. At sa lahat, Panginoon, na nagdiriwan ng kaarawan, ang dalangin po namin ay ang success in life, ang lakas ng katawan, ang kasiglahan, at ang kanilang buhay, pananampalataya, Panginoon, pasiglahin mo lahat. Bigyan mo sila, Panginoon, ng maraming araw, 365 days, Panginoon, ng katagumpayan. Patuloy nilang kilalanin ang pagkahari ni Jesus at umasa sila sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ang dalangin ko, O Diyos, sa lahat ng narito, lahat ng nanonood, nakikinig, bless all of them, Lord. Give them comfort. Give them, Panginoon, their very needed support sa kanilang buhay, even financially, materially, Panginoon. Wala, O Diyos, na sakit, nagugupo sa kanilang buhay. Tinadalangin po namin, Panginoon, sa iyong pangalan ay sila'y magsigali. Amen. Lahat ng may problema sa salamin, O Diyos, pag ginawain mo, Panginoon, Amen. cancel all the debts,
meron po ang bawat isa. Kung meron man, O Diyos, gumamit ka ng pagkakataong sitwasyon, tao, para pagpalago, Panginoon, ang mga nangangailangan, lalo na sa iyong ubasan, lalo na sa pamilya ng United in Christ. At any struggles, Panginoon, na meron ng mga kapatiran. Lord, alisin mo sa kanilang alisin mo even the overthinking spirit, Panginoon, even the fear na meron ng tao, any kind of fear. We rebuke this spirit in Jesus' name, except the fear of God. Maraming salamat po at bigyan mo kami ng gana, uhaw at gutom sa pagsamba at sa iyong mga salita na nagbibigay buhay. Lord, bago ka dumating, iligtas mo ang aming mga mahal sa buhay, mga kakilala. Bigyan mo sila, Panginoon, ng pagkakataon, matinig ang boses mo. Malaman po nila na Jesus Christ is the truth, the way, and the life. Kaya po, Diyos, the only thing that we can do, that they can do is to accept, Panginoon, the finished work of Christ. Maraming salamat po, Ama. At hayaan mo ang buong lingkong ito, may nagkakatiwala namin sa iyo, Diyos. Alisin mo ang mga mabibigat na suliranin. And only, Panginoon, your supply, your good supply, Panginoon, ang pupuno sa aming mga pangangailangan, higit at sobra sa aming pangangailangan. Purihin ka magpakilanman, lahat na sumusuporta, even in the family, Gregory family, who supported para kami ay magsalo-salo sa araw na ito, Panginoon. And all the supports, Panginoon, na ginagawa po nila, hindi mo sila pababayaan. Spare them, Panginoon, sa buhay na ito. At lahat ng supporters, maliit man, malaki, bata, matanda, babae, lalaki, Panginoon, hindi sila masisiro. Amen. You will give something better for them. Maraming salamat po, all the musicians, prayer warriors, and everyone, Panginoon. Amen. Pagpapalain mo kaming lahat. Sa iyo po ang lahat ng kapurihan in Jesus' name. Amen and amen. God bless you all.